Sa pawid ng Panginoon, ang bayan tayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at intensyon ng mga nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa, ating ding ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng ating mga kababayang overseas Filipino workers, lahat ng mga sumusubaybay sa ating banal na misa sa pamagitan ng ating live streaming. Ganon din po ipagdadasal natin ang ating bansa, lalo na yung mga leader na umuugit ng ating kinabukasan upang sila'y maging tapat sa kanilang tungkuling itaguyod ang common good, hindi ang pansariling kapakanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinubkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya, kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin.
Mapagpaumanhin kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Diyos, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Sapagkat ito ang dahilan, kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa salim ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin, mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawin ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ng ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo,
Ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ni anuman kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kay magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marurunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng iyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, liglig, siksik at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Para sa atin at sa ating karanasan, walang kahulugan o kabuluhan ang magpatawad ng ating mga kaaway. Bilang tao, kapag tayo may kaaway, ang gusto ko agad natin ay kamuhian sila. It's a natural, spontaneous reaction natin bilang tao. Walang kabuluhan yung sila'y patawarin. Walang kabuluhan yung sila'y ibigin. Kaya nga yung sinasabi ng unang pagbasa at ng mabuting balita ay walang kahulugan at kabuluhan sa atin bilang tao. Kailan ito nagkakaroon ng value at kailan ito nagkakaroon ng meaning? Kailan ito nagiging mahalaga sa atin? Once na pumasok sa buhay natin, once na nagkaroon tayo ng malalim na pananampalataya at relasyon kay Jesus, doon lang siya nagkakaroon ng value, doon lang siya nagkakaroon ng kahulugan. Sapagkat hanggat hindi natin pinalalalim ang relasyon natin kay Jesus, hanggat wala tayong pananampalataya sa Diyos, itong lahat ng ito ay walang kabuluhan. Itong lahat ng ito ay hindi natin kayang sundin at tupdin. Pero iba, kapag may pananampalataya at malalim na relasyon, ang lahat ng ito ay nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng reason, nagkakaroon ng purpose. At doon ay lumalalim ang ating pagkatao. At doon ay nagkakaroon ng value o kahulugan. Yung gagawin nating mahirap sa atin. Bakit mo mamahalin ang iyong kaaway? Mamahalin mo siya hindi dahil madali para sa iyo. Mamahalin mo siya in the name of Christ. Bakit kapag sinampal ka sa kabila, ibibigay mo pa yung iyong kabilang pisngi? Gagawin mo yon because of your faith in Christ or because of your God. Dahil sa Panginoon. Susundin mo yon kahit mahirap dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa ating paniniwala, dahil sa Diyos na kauna-unahang nagmahal at nagpatawad sa atin. Kaya
kung wala tayong pananampalataya, kung wala kang pananampalataya, itong lahat ng ito ay walang kabuluhan. Does not make sense. At hindi ito magkakaroon ng meaning sa buhay mo o sa buhay ninyo hanggat hindi nagkakaroon ng malalim na relasyon kay Jesus, ng malalim na tiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya sa likod ng panawagan ng unang pagbasa at ikalawang pagbasa ay ano? Ang panawagan ding palalimin ang ating relasyon at pananampalataya sa Diyos. Dahil susundin lamang natin ito at gagawin lamang natin ito, mga payong ito ng una at ikalawang pagbasa, kung malalim na ang ating ugnayan sa Diyos. Hanggat hindi, ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Dahil bilang tao, ang gusto natin ay gumanti. Ang gusto natin ay mamuhi. Ang gusto natin o ang nais natin ay kung ano ang ginawa sa atin ay higit pa noon ang ating igaganti sa atin. Yun tayo bilang tao. At nagkakaroon lamang ito ng kabuluhan ang sinabi ng unang pagbasa, lalo na ang pagmamahal sa ating mga kaaway, ang pagbibigay kahit na para sa ating panlasa ay hindi dapat magbigay dahil sa ating pananampalataya, dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Mahirap itong utos na ito. Hindi ito madali sa ating bilang tao. Mahirap magmahal ng kaaway. Hindi naman sinabi ng mga pagbasa natin na ito ay madali. Kaya nga napakahalaga ang dahilan kung bakit natin ito gagawin. Kaya napakahalaga kung sino ang nasa likod ng panibago nating pagpapahalaga. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, tayong lahat ay inaanyayahan ngayong umagang ito. Nahingin ang malalim na pananampalataya sa Diyos. Ang malalim na pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil kaya lang nating magpatawad at magmahal ng kaaway natin kung tayo ay may malalim na relasyon sa Kanya. Yan po ang ating hinihiling na biyaya ngayong umagang ito. Panginoon, sana'y dagdagan mo pa ang aming pananampalataya upang ang mahirap at masakit sa amin, lalo na yung magpatawad sa aming mga kaaway at nakasakit sa amin, ay maging madali upang makasunod sa iyong kalooban. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang ipagkaloob ang minimithi ng ating mga kalooban. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at pahalagahan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod nila ang katarungan, kapayapaan at walang paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kagalingan ng sambayanang
kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat tungo sa buhay na pantay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod upang mapangalagaan ang kalikasan, naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob upang maipagpatuloy ang kanilang ministeryo at advokasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman ng may pag-iingat at mapagkumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usaping pantao, pangkalikasan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipinagkaloob sa amin upang makamta namin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa pagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para po sa mga maghahandog ng sobre. Pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan na aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuwing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa magitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng langako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kataasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit,
takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitika ang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsupo para sa mga patarustas. Una, sa inyong pagdalaw sa pamansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay lang sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puna ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa pambansang Dambana ngayong darating na September 14 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kaalinsabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo't higit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman pong magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawain ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po ay magkaisa para sa gawain ito. Ikaapat, simula po ngayong September 14 hanggang 22, ay isasagawa ang nobena at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa 5 ng hapon araw-araw at 6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po tayo ng mga hanay na gawain na makikita sa screen sa ating Facebook page at sa mga tarpaulins sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa.
Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap ni ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magdamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Kanyang pagkalinga naman sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kamalaran. Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Tumayo
at gawin ang tanda ng krus sa labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sagot ka, ikaw nasagot ako. Eh, bakit? Victory, ah. Ba, ito. Webis ngayon eh. Ang akin natin ng kaagad ay Lunes. Nasaan na? Ayun. Halina sambahin ng Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya aawitan, ating papurihan, ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galang. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Ang Diyos. kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tunuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina sambahin ang Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos. Awit tayo po. Pagdating ng Pagdating ng umaga, lagi lagi nating dasal. Si Kristo'y dakilain sa gawang nakaatang. Sa paglipas ng gabi, sa pagdating ng araw, siya'y dakilain, siya ay papurihan. Umawit ng papuri ng may tuwa at galak. Si Kristo'y dakilain ng pusong lumiliyag. Mapapawi ang takot, mundo ay liliwanag. Si Kristo'y dakilain ng bayang iniligtas. Kahit lupa at dagat, maging ang kalangitan, si Kristo'y dakilain, masayang aawitan. Mula sa kalaliman hanggang kaitaasan, si Kristo'y dakilain, siya ay papurihan. Tayo po'y magsiupo. Mabubuting bagay ang sa iyo iniulat o lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang Panginoon ay gagawa na isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mabubuting bagay ang sa iyo iniulat o lungsod ng Diyos.
Ang Panginoon na makapangyarihang mandirigma ay darating na may dalang gantimpala ng tagumpay. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan, taglay ang gandimpala sa mga hinirang. At tulad ng pagpastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Sino ang sumukat ng tubig sa dagat sa kanyang palad? Sino ang makasusukat sa lawak ng kalangitan? Sino makapaglalagay ng lahat na lupa sa isang sisiglan? Sa bundok at burol ay sino kaya ang makikinabang? Sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ng Panginoon? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa Kanya? At sino ang Kanyang sinangguni para malaman ang dapat niyang gawin sa alinmang bagay? Di ba ninyo alam sa harap ng Panginoon ang alinmang bansa ay walang kabuluhan? Tulad ng isang patak ng tubig sa isang sisiglan, ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Ang lahat ng hayop sa gubat ng Libano ay kulang pang panghandog at sapat na panggatong. Ang lahat ng kahoy sa bundok na ito, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon na makapangyarihang mandirigma ay darating na may dalang gantimpala ng tagumpay. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papurihan, sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Ang Panginoon ay nagahari, mga tao'y nanginginig. Sa trono niya'y nakaupo, na kerubin ang kalapit. Samantalang nasa trono, nanginginig ang daigdig. Dakila ang Panginoon, sa Siyon siya ay dakila. Ang Panginoon ay naghahari sa lahat ng mga bansa. Bawat isa ay magpupuri sa dakila niyang ngalan. Banal siyang pupurihin, ang pangalan niyang banal. Hari ikaw na dakila, ang matuwid ang iyong mahal. Ang dulot mo sa Israel ay ganap na katarungan. Ang dulot mo sa kanila'y pagtingin pantay-pantay. Ang Panginoon natin Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya sambahin ang ngalang banal. Si Moises at si Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ang Panginooy dalanginan, dininig naman sila. Ang Panginoon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila na may nakinig, utos niya ay natupad. O Panginoon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na magpagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Ang Diyos natin na Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Si ating Panginoon, siya ay ating Diyos na banal. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoong ating Diyos ay lubos na papurihan, sambahin siya sa kanyang bundok na banal. Tayo pong magsiupo. Pagbasa ng salita ng Diyos sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Kolosos. Higit sa lahat, magmahalang kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin ninyo sa kapakipakinabang ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ay tagapangaral.
Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas ng nakaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay. Sa pamagitan ni Jesucristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Aking gagawin ang iyong kalooban. Panginoon, iyo sanang pakinggan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Paghibig ko, Panginoon, iyo sanang pakinggan. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabaga ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maglingkod tayo sa Panginoon na may banal na pamumuhay at ililigtas na tayo sa ating mga kaaway. Dumulog tayo na may kagalakan bilang pasasalamat sa Diyos Ama. Gumagabay ang kanyang pagmamahal at bumubusog sa kanyang bayan. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Mawaing Ama, pinupuri ka namin sa iyong pag-ibig, sapagkat nilalang mo kami at sa iyong biyaya kami nabalik. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Sa simula ng araw na ito, punuin ang aming puso ng sigasig para maglingkod sa iyo, upang matungo sa kadakilaan mo ang aming iniisip at inaasal. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Linisin ang aming mga puso sa bawat pagnanasang nagdudulot ng kasamaan. Tulutan mong naisin naming sundin ang iyong kalooban. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Buksan ang aming puso sa mga nangangailangan. Punuin Punuin kami ng diwa ng pagmamahalan. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, at para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo
Padre Pio. Dakilain nawa ang Panginoon sa lahat ng panahon. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Ama, liwanagan ng maningning mong ilaw ang mga taong nabubuhay sa dilim ng kamatayan. Magbukang liwayway nawa sa amin mula sa kaitaasan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Panalangin mo kami. Santo Padre Pio, Panalangin mo o kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, at naway pagpalain tayo ng Panginoon.